Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nasobrahan si Mrs. Caleb, pre, ano ba yung ginagawa mo? Busy ka ba? Aayain ka sana namin ni paring Vin na mag-inom dun sa kanila eh. Ha? Pumunta ka pa talaga dito sa bahay para lang sabihin yan? Hindi ako pwede. Nakita mong nag-aayos ako ng motor ko. Pupugak-pugak kasi itong karburador eh. Nabasa siguro nung naabutan ako ng ulan. Kaya kailangan kong ayusin kasi service ko ito sa pagtatrabaho eh. Mahal ng pamasahe, di ba? Sayang, panggastos na rin yun sa bahay. Ay nako, sayang talaga. Kasi kailangan ng kausap ni paring Vin. Oh, bakit? Ano bang problema niya, pre? Kailangan kalto ka ng ulo, pre. Mukha kasing tinamaan dun sa asawa ng kapitbahay nila. Sabi niya, mukhang in love na raw siya. Hindi yata niya mapigil. Kahapon ang sabi niya, gusto na niyang tukain eh. Mukha raw kasing nagpapahiwatig din yung babae. Ano? Kapitbahay nila? Sino dun? Daming kapitbahay nun. Yung asawa nung seaman, pre. Ha? Si Mabel? Oo, pre, yun. Nako, delikado nga. Maharot daw yun eh. Kapag umakyat na sa barko yung asawa, dami ng kinakalantaryo ng babaeng yun. Tapos, papatol pa siya. Yun na nga, pre. Kaya dapat iuntog yung ulo ng kumpare natin yan eh. Malaking problema yun. Kaso, hindi pa nga ako tapos dito sa ginagawa ko. Saka, nandyan si Mrs. eh. Naku, hindi ako papayagan nun. Nasan ba si Maring Leila? Ipagpapaalam kita. Uy, sira ulo. Ako ngang asawa, hinihigpitan eh. Ikaw pa kaya? Di yan. Teka, tawagin ko lang ah. Ilang beses na tinawag ni Dan ang asawa ni Caleb na si Leila habang pasilip-silip pa siya sa pintuan ng bahay. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na ang babae. Nakakunot ang noo. Halata sa mukha ang pagkairita dahilan ng pagbubulungan ng magkaibigan. Sabi ko sa iyo, pre, tingnan mo itsura pa lang ng mukha ni Mrs. Di na maipinta. Wala ka bang sinasabi niya na? Paano na lang kapag nagsalita ka pa? Baka salpa ka ng busal ng mais ang bibig mo. Uy, tumahimik ka lang kasi. Wala kang bilib sa kumpare mo eh. Sandali lang, kakausapin ko si Mare. Mars, ano kasi? Walang magiinom, walang aalis. Kumagalpak ng tawa si Caleb nang sagutin ng ganon ng asawa niya si Dan. Kakamot na lang siya ng ulo dahil sa pagkautal ng kaibigan. Huwag naman ganun, Mars. Yung kaibigan kasi namin, si paring Vin, malaki ang problema. Kailangan niya ng karamay ngayon. Minsan lang naman to eh. Oo nga, minsan. Nakailang paalam at dahilan na kaya kayo. Puro lagi minsan lang yung sinasabi mo. Inaabala mo yung tao kita mo nang may ginagawa tutulungan ko na nga lang para matapos na yung motor niya. Tapos, ihatid ko pa siya mamaya pag uwi. Promise, hindi kami maglalasing. Mas maraming kwentuhan at pulutan lang. Isang baso lang ng alak. Sinong niloloko mo? Ano ba problema ni Vin? Ayun nga, Mars. Mukhang tinatamaan na dun sa kapitbahay nilang asawa ng seaman. Kailangang maalog yung utak niya para magising sa katotohanan. Binata naman siya eh. Pero bakit papatol sa may sabit? Sige. Tulungan mo na lang na matapos si Caleb ng motor niya. Tapos sunduin mo si Vin. Magiinom lang pala kayo eh. Dadayo pa kayo sa malayo. Ba't di na lang dito sa bahay? Totoo Mars? Pwede dito? Oo. Para mabantayan ko kung talagang isang baso lang ang iinumin nyo. Ayos! O sige Mars. Mas okay na ngang dito kami mag-inom kaysa doon kina paring Vin na malapit lang sa kapitbahay nila. Baka mamaya malasing siya di namin mapigil. Biglang puntahan yung babae. Kakalis lang din pati nung asawa niya kaya libreng mangharot yung malanding yun. Oh, ano pre? Di ba? Sabi ko naman sa iyo ang bait kaya ni Maring Leila. Ikaw lang kasi, kulang ka sa magandang paliwanag Di kakamot-kamot ka na lang ng ulo ngayon. O sige na, dito na lang kayo mag-inom.
bigyan niyo ako ng pambili ng pulutan niyo, ako magluluto. Nagkatinginan ng magkumpare ng sabihin niyo ni Leila. Aba, pre, labas na ako dyan ha. Ang laman ng wallet ko nasa asawa ko na. Ay sus, pampulutan lang pala eh. O teka, may laman naman tong wallet ko sandali lang ha. Nakakuha ng 100 piso si Dan sa kanyang wallet. Kagad niya itong inabot kay Leila. O ayan Mars, salamat ha. Nag-abala ka pang bumili. Pwede namang kami na lang ang lumabas eh. Hoy, kulang ito. Saan makakarating ang 100 mo? Baka di pa ito umabot sa lalamunan nyo eh. Yari ka dyan pre. May na dyan ng 500 no? Walang nagawa si Dan kung hindi ang maglabas ng pera dahil kung hindi ay baka hindi rin payagan si Caleb na makipag-inuman sa kanila. Yan, ganyan dapat. O sige, tapusin nyo na yung motor tapos mag-inom na kayo. Sundin nyo na rin si Vin ha. Aalis muna ako. Gagabi na ako makauwi. May pangkain na ako sa labas. Sinundan ni Dan ng tingin si Leila habang papalis ito. Uy, seryoso yun? Di ba pampulutan natin yun? Masa ka pa. Para hindi mo kilala mga babae. Sa bagay, di mo na nga kilala kasi matagal ka lang hiwalay eh. Di bale. Tapusin mo na itong motor mo. Tapos toma-toma na tayo pre. May basbas na tayo eh. Tatawagan ko muna pala si paring Vin. Papupuntahin ko na lang dito. O sige, mabuti pa nga para may topic naman tayo. Ilang minuto lang matapos tawagan ni Dan ang kaibigan ay dumating na ito. Dala nito ang ipinabili nilang alak at inihaw na manok para sa pulutan. Talaga bang pumayag si Maring Leila na mag-inom tayo dito? Baka makawali tayo nun ha? Okay lang makawali kapag lasing na. Di na natin mararamdaman yung sakit. Manhid din yung katawan natin nun, no? Dahil sa alak. Oh, ano pa hinihintay natin? Buksan mo na yan at simulan mo nang paikutin yung baso habang ginagawa namin tong motor ni paring Caleb. Habang inaayos ay nagtatagayan ng magkakaibigan. Panay ang kantsaw ng dalawa kay Vin dahil sa pagkakagusto nito sa kapitbahay nilang babae. Sa gitna ng kanilang kasayahan ay dumating naman ang asawa ni Caleb na si Leila. May dala na itong mga pinamili. May karne at mga gulay. Nakipagbiruan pa ang babae sa kanila bago pumasok sa loob ng bahay. Sinabi nitong lulutuin muna ang pampulutan nila para may laman ang kanilang tiyan. Paring Caleb, nakakapanibago naman ng asawa mo. Di talaga nagagalit? Talagang ipagluluto tayo ng pulutan? Walang toyo? Ay nako pre, wag mong hanapin baka biglang magkaroon nga. Nga mo na, at least nasa mood siya no? Baka dinidiligan mo na gabi-gabi kaya maganda ang araw niya ngayon. Dapat laging ganun para wala tayong problema. Bigyan mo na kasi ng anak para may pinakakaabalahan. Ilang taon na rin kayong mag-asawa pero wala pa rin. Ano ba problema? Ewan ko, nagpa-doktor na nga kami. Wala naman daw problema. Sadya lang na hindi makabuo dahil sa stress. Nagsabay-sabay kasi palagi ang stress at pagod namin sa trabaho eh. Kailangan daw magpahinga muna kami kung gusto talaga namin magkaanak. Kaya lang, paano naman kami mabubuhay kung wala kaming pera, di ba? Di ko na iniisip. Basta ang mahalaga, masaya kami. Yung anak, bigla na lang yan darating kahit di pinaplano. Tama din naman. Kailangan talagang sa panahon ngayon may pera tayo. Ako nga may mga anak. Nandun sa dati kong misis. Namumuti na buko sa kakaisip ng ipapadalang pera. Lakas humingi ng mga bata keso ginagamit sa eskwela, project. Minsan nga iniisip ko baka inuudyokan lang sila nung nanay nila para manghingi ng manghingi. Wag mo ring pamihasain baka nga nauudyokan. Bigyan mo lang ng tamang halaga sa isang buwan. Kapag nasanay ng ganyan, nako, paano na lang kung maisipan mong mag-asawa ulit tapos di mo na mabigyan. Mangyayari niyan masamang ama ka na nun. Oo nga pero teka, sa atin na nabaling yung usapan Samantalang itong kasama natin tahimik, tulala pa rin. Uy, Vin, maayos ka nga. Huwag mo sabihing laman na naman ang isip mo yung babaeng maharot na yun Hindi
Inaalis ko na nga sa isip ko eh. Talaga ba? Sino na ang nasa isip mo ngayon? Hindi na nakapagsalita si Vin sa tanong na yon ni Caleb. Bigla siyang kinabahan at pinamutlaan. Nakahinga siya ng maluwag nang lumapit sa kanila ang asawa ni Caleb na may dalang pulutan. Umuusok pa ang mainit na sabaw ng sinigang na niluto nito. Yun! Kaya mahal na mahal ko tong asawa ko na to eh. Luto pa lang masarap na eh. Tumigil ka. Hindi ako nabobola ngayon, no? O sige, dyan na muna kayo. Doon muna ako sa kwarto. Sige love, magpahinga ka na. Uy, salamat nga pala dito sa niluto mong pulutan ha. Love you! Muling nag-inuman ng magkakaibigan at ang naging sentro na ng usapan ay ang kaibigan nilang si Vin. Tahimik lang itong nakikinig sa kanilang mga payo. Habang si Caleb naman ay naging kakaiba na ang ikinikilos. Napansin ito ni Dan. Tila sabik na sabik si Caleb sa alak. Walang humpay niyang tinutungga ang laman ng sarili nitong baso. Halos hindi na sumasayad ang baso ng kaibigan sa lamesa dahil kada mauubos ang laman ay kaagad nitong sinasalinan. Pagkatapos ay tinutungga kaagad. Hinawakan na ni Dan ang braso ni Caleb para pagpahingain ito sandali. Uy, pre! Hinay-hinay lang ba? Ang alak natin hindi yan nauubos pero ang lakas mo, paunti ng paunti. Bakit para bang uhaw na uhaw ka sa alak? Parang last month lang naman tayo nag-inuman ah. Di nga alam pre, parang nanunuyo yung lalamunan ko. Kapag tubig naman ang iniinom ko, useless. Ang sakit pa rin ng lalamunan ko. Parang wala na akong laway, tuyong-tuyo. Pero pag alak, nakakaginhawa. Kasi gumuguhit sa lalamunan ko eh. Ano ba tong alak na dala mo, Vin? Bakit ganitong tama sa akin? Aba, ewan ko sa'yo pre. Sa ating tatlo, ikaw lang naman ang tinatamaan ng ganyan eh. Mahirap talaga yung tinitipid sa alak ng sarili. Oh, di bali na. Magpahinga ka muna, pre. Mamulutan ka na lang muna dyan. Igupan mo kaya ng mainit na sabaw. Baka sa sabaw yan kulang. Oh, tama. Sige nga. Yan na lang muna titirahin ko. Baka gutom rin ako siguro. Teka, kuha muna ako ng kanin sa kusina ah. Masarap kasi itong luto ni Mrs. Lalo na pag may kanin na kasama. Pagtayo ni Caleb, bahagya siyang nabuwal. Kaagad naman siyang nasalunidan. Ano ba yan pre? Lasing ka na ba? Pambira. Lumambot na yata tuhod mo ah. Teka nga, maupo ka nga muna ulit dito sa upuan mo. Nailo ko pre. Lasing na nga yata ako. Umiikot ang paningin ko eh. Bumaliktad na rin yung sikmura ko. Ay nako, lasing ka na nga. Ano, susuka ka ba? Hindi pre. Maayos naman ang pakiramdam ko. Parang gutom lang talaga ako tsaka uhaw. O sige, ako na kukuha ng kanin. Tumayo na si Vin para pumunta sa kusina. Bago pa siya makapasok sa kusina ay inutusan pa siya ni Dan na katukin si Leila sa kwarto. Tumungo naman si Vin pagkatapos ay dumiretso na sa kusina. Sinundan ni Dan ang tingin ng kaibigan dahil nag-aalala rin siya na baka lasing na rin ito. Napansin din niyang sunod-sunod din ang tungga nito ng alak. Nang makita niyang maayos naman ang paglakad ng kaibigan ay napatawa siya ng pagak. Mga walang iya kayo. Para mga first time yung uminom ng alak ah. Habang tinatagay niya ang alak sa baso niya, nahagip ng paningin niya si Vin na nakikipag-usap sa asawa ni Caleb. Maya-maya ay lumapit na ang dalawa. Oh, lasing na kaagad si Caleb. Ang hina mo naman, mahal. Ha? Sinong lasing? Ako? Hindi ah. Gutom lang ako. Kuha mo naman ako ng pagkain oh. Kakain lang ako tapos okay na ako. Ipaglalatag na lang kita dito sa sala. Mukhang di mo na kayang lumakad papunta sa kwarto. Ah, mabuti pa nga Mars. Ipaglatag mo na lang siya. Baka maya-maya tutulog na itong si paring Caleb eh. Ubusin na lang namin tong laman ng bote tapos uwi na rin kami ni paring Vin. Nakakaya naman sa'yo. Mukhang tutulugan na ata kami ni paring Caleb eh. Hoy, ako matutulog? Hindi ah. Mag-iinom ba tayo?
Tagayan niyo pa ako, bilis. Nagtataka si Dan dahil sa mabilis na pagkalasing ni Caleb. Gayong alam niyang sa kanilang tatlo ay ito ang matagal tamaan ng alak. Nang tumalikod si Leila, nakaramdam ng kakaibang amoy si Dan. Naamoy mo yun, pre? Ang alin? Yung pabango ni Leila. Napakabango kasi. Kahit nakalayo na naiiwan pa rin yung amoy na yun. Ha? Wala naman pre. Amoy ng alak ang nasisingot ko eh. Baka lasing ka na rin at kung ano-ano na inaamoy mo. Sa bagay, baka nga tinamaan na rin ako ng alak. Baka expired na tong alak na dinala mo, pre. Nagkatawanan ng dalawa dahil sa pagbibirong yun ni Dan. Maya-maya ay bumalik na si Leila at nagpatulong ito sa kanila na buhati na ang asawa sa parte ng sala na kanyang nilatagan. Lasing na lasing si Caleb. Wala na itong malay ng buhati nilang magkaibigan. Malakas na rin ang hilik nito. Pambira. Talagang tinulugan tayo ni paring Caleb ah. O tara, busin na lang natin itong nasa bote pre, tapos doon na natin ituloy sa apartment ko yung pag-iinom nating dalawa. Kasi nakakaya dito kay Baring Leili Sige pre, mabuti pa nga. Ayos lang naman sa akin na dyan kayo mag-inom sa labas. Di naman kayo papasok dito sa loob eh. Kapag nalasing kayo, tabihan nyo na lang yung kumpare nyo dito sa sala. Ay naku Mari, nakakaya naman. Pagkatapos nilang ihiga si Caleb ay binalikan nila ang iniinom na alak. Naging madaldal na si Vin kaya nalibang sila sa pag-uusap hanggang sa nakaramdam na rin ng antok si Dan. Pero pinagtataka niya ang kakaibang pakiramdam na yon. Bakit kaya ganito? Hindi naman ganito ang pakiramdam ko kapag nalalasing ako ah. Naantok lang ako. Pero ngayon, mata ko lang ang bumibigat. Parang gustong pumikit. Pero yung katawan ko, bumibigat na parang gustong tumumba. Ano ba itong nararamdaman ko nito? Habang kinakausap ang sarili ay napatingin siya kay Vin. Tinutungga pa rin ito ang alak sa basong hawak na sa tingin niya ay hindi tinatabla ng alak ang kaibigan. Nagagawa pa ng kaibigan na papakin ng kanilang pulutan. Hoy pre, ikaw ba hindi tinatamaan ng alak? Ha? Hindi pa. Anong tatamaan ng alak eh? Nakakaisa't kalahating bote pa lang tayo. Bakit? Huwag mong sabihin lasing ka na rin. Hindi ako lasing pre. Pero yung pakiramdam ko, bumibigat eh. Sira ulo. Hindi pa ba lasing ang tawag dyan? Tabihan mo na si paring Caleb dun oh. Hindi, ayoko. Uwi na tayo, tara na. Pagkatayo ni Dan ay nakaramdam na rin siya ng panlalambot ng kanyang tuhod. Hindi na niya mabuhat ang kanyang katawan dahil sa bigat nito. Takang-taka siya sa nangyayari pero alam niyang hindi pa siya tinatamaan ng alak. Lasing ka na nga. Halika na, dadaling kita doon sa higaan. Hindi pre, nakakaya kay Maring Leila no. Iuwi mo na ako. Umidlip ka lang kahit ilang minuto, gigisingin kita, tapos iatid kita sa apartment mo. Dahil sa kakaiba niyang nararamdaman ay hindi na siya umangal. Naisip niyang mas mabuti pang ang umidlip sandali para mawala ang bigat ng kanyang katawan. Inalalayan siya ni Vin hanggang sa maayos siyang makaiga sa tabi ng kaibigan nilang si Caleb. Pre, sira ulo ka ha. Huwag mo akong iiwan dito ha. Gago, itulog mo na yan. Maglilikpit na ako ng kalat. Gigisingin kita kapag uwi na. Sinabi mo yan ha. Bakit ba takot na takot ka matulog dito? Eh dati pa naman tayo nakakatulog dito kapag nalalasing. Kaya nga si Maring Leila sanay na sa atin, di ba? O sige na, matulog ka na. Napanatag na si Dan kaya sandaling siyang pumikit. Mabigat ang kanyang katawan pero hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay nakainom siya ng pampamanhid. Hindi na rin niya maigalaw ang katawan kahit ang mga daliri kaya lalo siyang nagtataka at kinakabahan. Sinubukan niyang tawagin si Vin pero hindi na rin niya magawang ibuka ang kanyang labi. Langya, lasong batong natira namin. Pero buti pa si paring Caleb, ang sarap ng tulog eh. Ang sakit naman sa tenga ng hilik niya. Parang truck na umaahon sa bundok. Nasaan na ba si paring Vin? Baka iniwan na ako ng lokong yun ah. Naku po,
Teka nga, baka mamaya puntahan niya yung babaeng haliparot. Hindi pwede to. Kailangan kong bumangon dito. Kahit nahihirapan ay pilit niyang hinagilap ng tingin ng kaibigan. Nakita naman niya itong nakaupo sa labas at tumutungga pa rin ng alak. Napanatag siya kaya muli siyang pumikit. Maya-maya ay naamoy na naman niya ang pabango ni Leila. Muli siyang dumilat para tingnan kung nasa na ang babae. Dahil sa bigat ng kanyang talukap, halos hindi na niya mabuksan ang kanyang mata. Nakita niyang lumabas na ng silid si Leila at pinuntahan si Vin. Naririnig pa niya ang pag-uusap ng dalawa sa labas ng bahay kung saan sila nagiinom. Nasa tapat lang naman ang pintuan ng kanilang pinag-iinuman kaya malinaw niyang naririnig ang usapan ng dalawa. Nakampante siya dahil hindi nagagalit si Leila kahit nalasing sila ni Caleb. Mga ilang minuto ang lumipas ay hindi na niya naririnig ang usapan ng dalawa. Tumahimik bigla ang paligid kaya bahagya siyang nagtaka. Ha? Nasaan na sila? Bakit tumahimik? Naku po, mamaya umiinom na rin ng alak si Maring Leila. Yari! Gusto niyang tingnan ng dalawa kung ano na ang nangyayari pero hindi na niya maigalaw ang katawan. Tanging talukap na lang ng kanyang mata ang naigagalaw niya at sobrang liit pa ng pagkakabukas dahil bigat na rin siya sa talukap. Pinipilit niyang hindi isara ng tuluyan ang mga mata dahil nilulukob na siya ng kaba. May mali dito. Inukutuban ako ng masama. Kumabog na ang dibdib ni Dan nang marinig niya ang pagsasara ng pinto. Kasunod noon ang mga ingay na hindi na niya matukoy kung ano ang nagaganap. Mga ingay ng panyapak na tila nag-uunahan. Mga ingay din na parang pigil na kalampagan. Pinilit niyang hagilapin kung saan nagmumula ang ingay na yon. Hanggang sa kusa na lang tumambad sa kanyang paningin si Vin at Leila na nagtatagisa ng halik habang nilalakbay ng mga ito ang silid. Nampudya, anong ginagawa nila? Dahil sa kahihiyan ay napapagit na lang ng mariin si Dan. Lalong lumakas at bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pinagpawisan din siya ng butil-butil. Kahit anong pilit niyang hindi pakinggan ng dalawa, nanunood pa rin sa pandinig niya ang mga ingay at ungol nilang hindi na mapigilan. Pinilit na lang niyang matulog para lang iwasan ang nasasaksihang kataksilan ng dalawa. Umaga na nang siya ay magising. May ingay na pag-uusap ng dalawa niyang kaibigan ang bumungad sa kanya. Sakit ng ulo ko, parang binibiyak. Nalasing din ba ako kagabi? Sa malamang pre, nagising akong tabi-tabi tayo ni naparing Dan sa sala eh. Bumangon na ako kasi naiipit na ako ninyong dalawa. Masakit din ang ulo ko. Iba talaga kapag matagal na hindi nakakainom, no? Parang laging naninibago. Kaya nga nakakaya tuloy sa asawa mo pre, dito pa kami nakitulog. Nako, wag mong alalahanin si Mrs. no? Mabait yun. Parang di mo naman kilala si Leila. Pagkabangon ni Dan ay kaagad niyang hinagilap ng tingin kung nasaan ang asawa ni Caleb. Ang dalawa kasi niyang kaibigan ay nagkakape na sa sala. Nakita niyang nasa kusina ang babae at abala sa pagluluto. Uy, paring Dan, gising ka na pala ah. Ala ko mamayang gabi ka na babangon eh. Gaano kadami na inom mo? Lasing na lasing ka. Ako? Lasing? Hindi ah. Malinaw na malinaw ang pag-iisip ko kagabi. Alam na alam ko kung ano ang mga naganap. Binigyan ng diin ni Dan ang mga sinasabi niya upang patamaan ng kaibigang si Vin na sa tingin niya ay walang pakialam sa nangyari. Hindi niya nakitaan ng kaibigan ng pagkabahala at pag-aalala. Pakiramdam niya ay tila wala lang sa kaibigan ng mga naganap. Nagagawa pa nitong kausapin ang kaibigang si Caleb na parang hindi siya nagtaksil dito. Mukhang may tama ka pa ng alak pre ah. Halika na, ikapi mo na yan. Oo, tara na. Magkapi ka na dito. Ay taga, papatimplahan kita kay Leila. Nako, hindi na pre. Naalimutan ko pala na kailangan kong pumasok ngayon. May mga naiwan akong appliances na kailangang i-repair eh. Babalikan nga pala ng customer yun. O sige na, kailangan ko nang umalis. Uy, maayos ka na? Hindi sumakit ang ulo mo? Hindi.
Kung sumakit man ang ulo ko, baka ibang sakit to. Nagtawanan ng dalawa dahil iba ang dating ng kanyang sinabi sa kanila. Hindi na siya nagpapigil pa sa dalawa. Mabilis siyang umalis dahil hindi niya alam kung paanong haharapin si Caleb. Habang naglalakad pa uwi, ay naisipan niyang dumaan muna sa isang tindahan. Bumili siya ng soft drinks at doon na ito ininom habang hinihintay si Vin. Hindi pa siya nagtatagal ay nakita na niyang naglalakad papalapit ang kaibigan. Kagad niya itong sinalubong para kumprontahin. Pre, pwede ba tayong mag-usap? O pre, akala ko nakauwi ka na. Bakit, may kailangan ka ba? Oo, malaki. Dapat kanina mo pa sinabi. Naghintay ka pa tuloy dito. Ano ba yun? Kailan mo pa tinatarantado yung kaibigan natin? Ano? Sino? Huwag ka nang magmaang-maangan, pre. Hindi ako lasing kagabi at lalong hindi ako tulog. Alam ko yung ginawa niyong katarantaduan ni Leila. Pre naman, magkakasangga tayo dito eh. Akala ko ba yung kapitbahay mo yung type mo? Front mo lang ba yun? Si Leila ba talaga, ha? Alam mo pre, hindi kita maintindihan eh. Lalong wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nang putya naman oh. Anong nilagay mo sa alak na ininom natin kagabi, ha? Bakit ganun ang tama sa amin ni paring Caleb? O baka sa pulutan na dala mo? Alam mo pre, hindi talaga kita maintindihan ha. Ano ba sinasabi mo? Wala akong nilalagay na kahit na ano sa mga dala ko kagabi. Kung nalasing kayo, kasalanan ko. Eh bakit ikaw lang ang hindi nalasing? Hindi ako nalasing kagabi. Tulog ka kasi kaya di mo alam na panay ang suka ko kagabi. Si Leila ang umaalalay sa akin papasok ng bahay. Nagtataka nga ako kung bakit ibang tama ng alak sa akin kagabi. Nalalasing ako pero hindi ganun na parang hindi ko nakukontrol yung sarili ko. Umikot yung paningin ko. Pero alam kong may nagagawa kong iba pero hindi ko kayang pigilan. Wag mo nga akong pinaglolo ko. Hindi ako pinanganak kahapon ha. Kitang-kita ko kayong pumasok sa loob ng kwarto habang nag-aaligan. Dahil sa sinabi ni Dan, natigilan na sa pagsasalita si Vin. Bago pa muling magsalita ang lalaki ay lumapit na ang kamuo ni Dan sa pisngi nito. Ano? Ha? Sa dami ng tatraidorin mo, kaibigan pa natin? Napakawalang iya mo! Hindi na napigilan ni Dan ang sarili. Paulit-ulit niyang pinagsususuntok si Vin. Subalit hindi naman ito gumaganti sa kanya. Hinayaan lang siya nito hanggang sa siya na rin ay tumigil dahil sa pagod. Tigilan mo na yan ha. Naintindihan mo? Dahil sa susunod, ibubuko na kita. Hindi kita pagtatakpan sa kahayupan mo. Humihingal sa galit si Dan ng iwan ng kaibigan. Inasahan niya na hihinto na sa ginagawa si Vin dahil nabuko na niya ito. Pero lumipas ang ilang araw. Hindi niya sinasadya na makita si Leila. Pusturang-pustura ang babae. Naglalakad ito sa gilid ng kalsada. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ng tricycle. Uy, saan kaya pupunta yung babaeng yun? Maaga pa. Sa malamang kaalis lang din ni paring Caleb para magtrabaho. Teka nga, hindi kaya... Dahil sa iniisip ni Dan, hindi niya hinayaang mawala sa paningin ng tricycle na sinakyan ni Leila. Nakita pa niya ang tricycle na huminto sa kabilang kanto. May kinawayan si Leila sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Vin ang lumapit. Nag-usap sila saglit. Pagkatapos ay sumakay na rin si Vin sa tricycle. Kumabog na naman sa galit ang puso ni Dan dahil sa kanyang nakita. Pinapa-high blood talaga ako ng lokong to ah. Buong akala ko ititigilan na niyo yung kalokohan niyang yun. Pero hindi pala. Humanda siya sa akin. Ilang araw ang nagdaan. Nagkasalbong sina Vin at Dan. Gulat na gulat si Dan sa itsura ng kaibigan. Oh, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan na itsura mo? Sobrang payat mo na. Saka ang putla ng balat mo. Ah, alam ko na. Di ka na nakakatulog no dahil sa kalokohan mo. Di ka pa rin tumitino eh. Nakikipagkita ka pa rin kay Lily. Hindi pre. Eh nako, ako ngayon wag mong... Ay nako, ako ngayon wag mong pinaggagago ah.
Alam kong nakikita pa rin kayong dalawa ng palihim. Hindi nga pre. May kung anong nangyayari sa akin kapag nag-uusap kami. Hindi ko maintindihan eh. Bigla na lang akong parang nawawala sa sarili. Tapos, hindi ko nakokontrol yung sarili ko. Kapag naglalakad ako sa kalsada, bigla ko na lang siyang nakikita. Tapos, nilalapitan niya ako para kausapin. Minsan naman, tinatawagan niya ako. Kapag kinakausap ko na, para akong nahihipnotize eh. Feeling ko, napapasunod niya yung katawan ko. Pre, maniwala ka o sa hindi, lumalaban ang isip ko. Pero ang katawan ko hindi eh. Pre, tulungan mo ko. Talagang sasadyain sana kita eh. Paano ako maniniwala sa'yo? Sige pre, kung gusto mo, i-set up natin. Huliin mo kung anong ginagawa niya sa akin. Ayoko ng ganito pre. Nakita ni Dan na seryoso ang kaibigan sa sinasabi nito. Gusto rin niyang mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi ni Vin, kaya pumayag siya na i-set up si Leila. Nang malaman ng dalawa na ilang araw mawawala si Caleb dahil sa team building ng kanilang company, doon nila isinagawa ang plano. 2 araw ng palihim na sinusundan ni Dan ang kaibigang si Vin bilang parte sa kanilang plano. Mukhang ginugutom lang ako ni Vin ah. Kahapon pa ako parang engot dito na sunod ng sunod sa kanya. Pero wala naman nangyayari. Muntik nang umuwi si Dan, pero natigilan siya nang makitang naglalakad sa di kalayuan si Leila. Palingalinga ang babae sa paligid habang naglalakad. Ayun, lumabas na rin siya. Teka, saan kaya siya pupunta? Kay Vin na kaya? Masundan nga. Palib niyang sinundan ng babae hanggang sa huminto ito sa waiting shed. Tama kaya yung sinabi ni Vin? Sabi niya, dito daw siya madalas puntahan ni Leila. Hinihintay ang pagbaba niya sa jeep galing sa trabaho. Ginagawa raw niya ito kapag night shift si Caleb. Bang klaseng babae ah. Matapos ang ilang minuto ay napatingin sa suot na relo si Dan. Ayan, malapit nang dumating si Vin. Lumipat ng pwesto si Dan para makita ng mas maayos ang pagtatagpo ng dalawa. Nang bumaba na si Vin sa jeep, nagulat ito dahil nakita niya si Leila na nakatayo sa waiting shed. Kitang-kita ni Dan ang pag-iwas ni Vin na tila ba natatakot sa babae. Biglang kinabahan si Dan nang makita ang panlilisik ng tingin ni Leila kay Vin. Maya-maya ay may nakita siyang inilabas mula sa bulsa si Leila. Isa itong tinuping papel. Nang buksan niya ito ay bigla nilang hinipan. Kumalat ang pulbos sa hangin at nilipad ito papunta kay Vin. Pagkatapos ay umalis na si Leila. Okay, tapos, ano yun? Pulbos? Ano na mangyayari? Ikinagulat ni Dan ang paglakad ni Vin na tila ba wala sa sarili. Tumawid ito sa kalsada tila kinokontrol ang kanyang paglakad. Sinusundan ni Vin si Leila pero ilang metro ang agwat nila sa isa't isa. Masundan na nga sila. Mukhang iba na ang tama ni paring Vin ah. Parang may mali na sa kanya nang malanghap niya yung pulbos na yun. Ano kaya yung pulbos na yun? Ano bang klaseng tao tong si Leila? Nakakatakot naman yata ito. Sa kakasunod ni Dan sa dalawa ay nakarating sila sa isang bahay na may kalayuan sa kanilang lugar. Nasa ibayo ito at ang bahay na yun ay nasa liblib na lugar. Nagtago si Dan sa isang puno na may malagong sanga. Palihim siyang nakasilip sa ginagawa ng dalawa. Nakahinto si Vin sa bakuran ng bahay. Tuwid na tuwid ang tayo nito at parang robot na nakatulala. Habang si Leila naman ay binubuksan na ang pinto ng bahay na yari sa kahoy at pawid. Kaninong bahay yan? Bakit may susi si Leila dyan? May alam kaya si Caleb sa mga pinaggagawa nitong asawa niya? Palagay ko, walang kaalam-alam si paring Caleb sa pagkatao ng babaeng pinakasalan niya. Nakita ni Dan na sinyenisan ni Leila si Vin na pumasok na sa loob ng bahay. Sa isang kumpas lang ng kamay ng babae ay naglakad naman si Vin papasok sa bahay. Tiningnan pa ni Leila ang paligid bago isinarado ang pinto. Okay, mahuhuli na kita sa akto. Nasaan na ba yung cellphone ko para may video yung kaganapang ito at nang may ebidensya ako?
Kailangan ko ng patunay lalo na't mukhang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Leila si paring Vin eh. Grabe. Maingat at marahang lumapit si Dan sa bahay na yon. Naghanap siya ng pwedeng daanan o silipan para makita niya ang pangyayari sa loob. Pagdikit pa lang niya sa dingding ay narinig na niya ang pagsasalita ni Leila. Nagsasalita siya pero parang hindi niya kinakausap si Vin ah. Sinong kausap niya? Sarili niya? Posible naman yun. Nang mapakinggan niyang mabuti ang sinasabi ng babae, doon niya nalaman na hindi lang ito nagsasalita. Mukhang nagsasambit siya ng dasal o orasyon. Iba na ang lingwahe na sinasabi niya. Anong ginagawa niya sa loob? Walang ya. Anong balak niyang gawin kay paring Vin? Baka iluto niya sa kawa yung kaibigan ko ah. Gumawa ng butas si Dan sa dingding gamit ang dala niyang maliit na kutsilyong itinago niya sa suot na pantalon. Pagkatapos ay sumilip siya doon. Nakita niyang may hinahalong likido si Leila na nakalagay sa isang maliit na planggana. Hinagilap niya ang mata ni Vin. Nakaupo lang ang lalaki sa gilid. Nakatulala ito. Maya-maya, ang laman ng planggana ay unti-unti nang umusok. Naging isang air freshener ito dahil sa mabangong halimuyak na sumasama sa hangin. Kagad na kinuha ni Dan ang panyo sa kanyang bulsa at itinakip niya sa kanyang ilong at bibig. Hindi ko dapat malanghap yun. Mahirap na. Baka mamaya gayuma yun. Dalawa pa kaming mapahamak ni paring Vin. Pero kailangan ko na siyang mailigtas bago pa may gawin na hindi maganda si Leila sa kanya. Bago pa siya umalis sa pinagsisilipang butas, narinig niya ang pagsasalita ni Leila. Are you ready? Simulan na natin to. Hindi naman natin kailangan magmadali eh. Wala tayong hinahabol na oras. Pwede tayo kahit magtamad. Biglang napalunok ng laway si Dan dahil sa narinig. Pinanayuan din siya ng balahibo sa katawan. Hindi niya magawang maialis ang mata sa butas lalo na nang makita niyang unti-unti nang tinatanggal ng babae ang saplot nito sa katawan. Kumilos ito na tila ba inaakit si Vin. Halika na, Vin. Lumapit ka sa akin. Bigyan mo ako ng lakas ngayon. Ibigay mo sa akin ang lakas mo. Oo, nandyan ako. Ibibigay ko ang lakas ko sa'yo. Uy, ano yun? Parang robot na nagsasalita si paring Vin. Malala na ito. Kailangan ko na talaga siyang mailigtas. Dali-daling tinungo ni Dan ang pintuan. Hindi na siya nag-iisip. Sinipan niya ito ng malakas na ikinagulat ni Leila. Ano? Gulat ka no? Anong ginagawa mo dito? Gusto kong sumali. Hindi ba pwede? Pwede naman. Hindi naman ako tumatanggi sa kahit na sino eh. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa iyo eh. Anong klaseng babae ka? Ay hindi pala. Dapat pala. Anong klaseng demonya ka? Kahit ano pang itawag mo sa akin, pwede naman. Napatras si Dan nang tumayo si Leila. Namamangha siya sa kagandahan ng babae. Kahit ang katawan nito, wala siyang maipintas dahil balingkinitan at talagang makinis ang balat. Mabilis siyang umiwas nang biglang nagsaboy si Leila ng pulbos kagaya ng ginawa niya kay Vin. Ayan ko na yan. Pero may panlaban ako dyan, oh. Dali-daling hinalungkat ni Dan ang mga gamit ng babae na nakalapag lang sa sahig. Nakita niya roon ng isang boteng plastik. Nang buksan niya ito ay tumambad sa kanya ang pulbos na kulay brown. Naningkit ang mata ni Leila nang tingnan niya ito. Sumilay naman ang nakakalokong ngiti ni Dan. Bitiwan mo yan! Oh, bakit? Bawal ba ito sa'yo? Ano kayang epekto nito sa'yo? Bago pa maagaw ni Leila ang lalagyan ng pulbos, naisaboy na ito ni Dan sa babae. Panayang ubo ni Leila ng malanghap ang pulbos na yon. Napulod na sa sahig si Leila at tila hinihika na. Hirap na ito sa paghinga. Namumulan na rin ang mukha at balat nito. Ano? Nahihirapan ka bang huminga? Sandali may sagot ako dyan. Kinuha ni Dan ang plangganang may lamang likido na umuusok. Ibinuhos niya yun sa babae. Lalong napasigaw si Leila dahil sa ginawa ni Dan.
kitang-kita ni Dan ang biglang pagkakaroon ng malalaking pantal sa balat ni Leila. Ayan, mukha ka na talagang higad. Mabuti yan sa'yo kasi makati ka naman eh. Totoo nga sinabi ni paring Vin, may ginagawa kang mali sa kanya. Ginagayuman mo nga siya. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo niloloko si paring Caleb? Wala kang alam. Umalis ka na. Umalis na kayo. Hindi ko alam kung matatanggap ka pa ni paring Caleb kapag nalaman niya ang totoo. Pagkasabi niyang yon, ay inalalayan niya ang kaibigan palabas ng bahay na yon. Hindi niya malaman ang gagawin para magising si Vin, kaya binigyan na lang niya ito ulit ng isang malakas na sampal hanggang bumalik na ang ulirat ng lalaki. Aray naman, bakit ka nananakit? Pasalamat ka, ginising ka na. Bakit? Ano ba nangyari? Nasaan na ba tayo? Nangyari na naman ba? Lagi na lang kasi ako nagigising sa ibang lugar tapos mag-isa na lang. Pero mas okay ngayon kasi parang hindi ako naubusan ng lakas hindi kagaya dati. Hindi talaga kasi naagapan ko bago ka pa niya kuhanan ng lakas. Ano kayang lakas ang kinukuha niya? Weird talaga nito. Pero tara, uwi na tayo. Baka makabawi ng lakas yun. Balikan pa tayo. Bakit? Ano ba ginawa mo sa kanya, pre? Ayun, ibinalik ko sa kanya yung mga inurasyonan niya. Sa malamang nasobraan na yun. Tara na, uwi na tayo. Ilang araw ang nakalipas. Matapos nilang balik-balikan ang bahay ni Leila at Caleb, pero nagtataka sila dahil parehong hindi na umuwi ang mag-asawa. Oh, bakit kaya hindi na umuwi si paring Caleb? Naiintindihan ko pa si Leila eh. Kasi sino ba ang uuwi pa matapos mabuko yung pinaggagawa niyang kalokohan? Nakailang balik na tayo dito para kausapin si paring Caleb. Pero hindi naman siya umuwi. Hindi kaya nagiwalay na yung dalawang yun? Anong maghiwalay? Di ba nga nag-team building si paring Caleb pero hindi na bumalik? Oo nga no, nakakapagtaka nga. Tinatawagan ko rin yung number niya, hindi rin makontak eh. Pati sa social media accounts niya, di rin nagre-reply, hindi na active. Ano kaya nangyari dun? Huwag naman sanang may masamang nangyari sa kanya. Sino namang gagawa, si Leila? Nagkibit-balikat na lang si Vin sa tanong ni Dan. Maya-maya ay may napadaan na matandang babae na nagtitinda ng kakanin. Narinig nito ang pinag-uusapan nila, kaya napasabat na ang babae. Sinong pinag-uusapan nyo? Yung mag-asawang umuupad doon sa apartment ni Bane? Opo, Manang. Bakit po? Nakita niyo po ba sila? Ay, hindi ko na nakita. Naku, may pagsabat pa kayo, Manang. Tapos wala rin naman pala kayong alam sa kanila. Pero mabuti't umalis na ang mag-asawang yon. Sabi ng mga kapitbahay nila, nag-alsabalutan daw ng madaling araw. Nagmamadali na parang may tinatakasan. Balot na balot daw ang katawan ng babae pati ang muka. Ayon sa nakakita, mukhang nasunog daw yung itsura ng babae. Mabuti nga sa kanya. Nako, kilalang kilala yun na mangkukulam at manggagayuma. Sabi pa nila, baka raw nakuha niya yung asawa niya sa panggagayuma lang. Kaya nga, nakahinga ng maluwag yung mga tao doon kasi wala na silang iniiwasang masasamang nilalang. Nakakapunta na nga rin ako doon para magtinda ng kakanin kaya nakasagap na ako ng balita. Kayo, bibili ba kayo ng kakanin? Ay nako, hindi po, Manang. Hindi pala kayo bibili, bakit nyo ako tinawag? Hindi ho namin kayo tinawag. Lumapit ho kayo ng kusa para magsabi ng chismis, no? Nako, kayo talaga istorbo sa paghahanap buhay ko. Di naman pala kayo bibili. Diyan na nga kayo. Pagkaalis ng matanda ay saka muling nag-usap ang dalawa. Totoo kayo yung sinabi niya? Matagalan natin kilala si paring Caleb, di ba? Pero hindi natin lubos na kilala. At saka, di ko naman masabi na nagayuma siya ni Lele kasi okay naman siya. Hindi kagaya mo na nagmumukhang robot na sunod-sunuran. Ano kaya nangyari kay paring Caleb? Okay lang kaya siya? Kasawa naman niya yung kasama niya eh. Sa malamang okay lang yun. Sa bagay. Ay nako, wag na nga natin problemahin. Ang mahalaga, yung importante. Okay ka na. Wala na sila.
Huwag na tayong matakot, no? Magtrabaho na tayo. Tama. Makahanap na nga ng mapapangasawa para di na ako nagagayuma. Oo, pero wag yung asawa ng seaman ha, siraulo ka. Iniiwasan ko na nga yun, pre. Mabuti naman, no? Dahil sa nangyari, lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Naging mas maselan pa si Dan sa pagkilatis ng mga babaeng nagugustuhan ni Vin dahil alam niyang pikutin ng kaibigan. Gwapo naman kasi si Vin at maraming nagkakagustong babae. Pero hindi rin alam ni Dan kung bakit mas gusto ng kaibigan ang makisawsaw sa mga babaeng pag-aari na ng iba. Yun ang dahilan kung bakit lagi siyang nababatukan ni Vin tuwing sila ay nag-iinuman. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.